At napapansin ko marami ang nagnanakaw, nag-hold up, Mm. no? Ito yung isa sa mga after effect of na yung continuous na pagtaas Ng ng presyo ng bilihin, mhm. tapos nawawalan ng trabaho yung mga manggagawa. Mm. So may nang-hold up, may akyat bahay, may nag-snatch. Mga So ano 'no? dumadami yung rate ng krimen na Oo. normal yan dahil ganyan talaga kapag medyo may kahirapan, tumataas ang krimen. Oo, kaya ang sabi Hindi mo nila maitatanggi yan. oo, kaya nga nagkakaroon ng yun nga, tama ka dun, attorney partner, mga petty crimes o mga ganyan dahil sa wala walang trabaho, lalo tapos tumataas ang bilihin, walang Mm. pagkukunan ng mga partner, tumataas na presyo ng pangunahing bilihin. Yun lang, Oo. So, nako. ano pa dyan, ang problema pa niyan ay dinadagdagan ng mga fake news peddlers ang Mm. problema ng ating bansa dahil nagpapakalat ng mga impormasyon Mhm. na walang basihan, walang katotohanan. Mm. Kaya nga itong si PCO Secretary si Dave Gomez Oo, kanina ay nagsalita. nagsampa na ng reklamo sa Department of Justice Mm. upang parusahan itong nagpapakalat ng mga fake news, misinformation, Mhm. no, nagsasabing magkakaroon ng energy lockdown, magkakaroon ng iba't ibang problema dito sa ating bansa dulot itong giyera na nangyayari sa Middle East. Mhm. Tama. Sabi niya nga yung reklamo, mga versus fake news peddlers. Mm. Ayan, sa DOJ. Anyway, So partner. madaming mapapahamak dito sapagkat hindi simpleng krimen itong sinampa ni Dave Gomez. Mm-mm. Although hindi ko nakita yung complaint, no? Pero Mm-mm. definitely it's going to be the unlawful use of means of yung Oo. publication, yung hindi tamang paggamit dun sa publication Mm-mm. ng mga impormasyon, no, ng mga balita na pwedeng maging basihan din ng pagsasampa ng reklamo para sa violations of libel law at na pwedeng upgrade into a cyber libel Oo. crime. At pwede ding mauwi ito sa inciting to sedition Mm-mm. kung ang sadya or ang pakay ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon ay galitin ang mamamayan Oh, upang mag-aklas oo. laban sa gobyerno sa gitna ng mga problemang nararanasan ngayon dito sa ating Mm-mm. bansa. So Oo. it can lead to it can lead to the filing of a crime for inciting to sedition. Oo. So mag-ingat partner no yung ating mga netizens, mga kababayan natin pagka nagbibigay ng balita kasi seryoso ang gobyerno, ang Malacanang tulad nito. Partner, may nasampulan, 'di ba? Oh, Oo, nako. hindi kasi pwedeng manahimik ang gobyerno sa ganitong klaseng Sitwasyon. sitwasyon Mm. Mm. ng bansa na nakakaranas tayo ng mabigat na problema. Mm. Mm. So kapag ganitong lumalakas sa mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon, mga fake news, Oo. kinakailangan gumamit ng kamay na bakal ang gobyerno. Sabi ko nga sa iyo kagabi, kung ako nga yung leader, Mm. kasi there are two uh, opinions on this situation na kung saan Mm. nagpapakalat ng mga fake news ang mga ibang tao. So Oo. ang lumalabas dito, merong sinasabi hindi pwedeng arestuhin. Pero sa akin, legal opinion ko, kapag ganito na nagpalabas ka ng fake news tapos continuous yan naka-online, Mm. para sa akin that is considered as a continuing crime yan eh. Oo. So if that is a continuing crime, then you may be arrested anytime, no, even without a warrant of arrest secured from the court, Mhm. no? At bahala na kung magrereklamo kayo kung illegal arrest yan. Mm. Mm. Pero no, kung ako nga yung law enforcement agency Oo, na attorney. namamahala dyan, Mm. aarestuhin ko talaga yan kasi patuloy habang nakapost yung mga information na mga Naku, fake ang information, daming fake nakakakita. news na yan, Oo. nagdudulot ka ng ng public disorder, Oo, no? totoo 'yan. Nagbibigay ka ng
encouragement to the public na magalit sa gobyerno. So, Mm-mm. may krimen kang ginagawa habang nakapost yan sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pang Oo. social media At accounts. So, mm. kapag yan hindi natanggal at dumadami ng dumadami yung nakakapanood, At nakakabasa nagshe-share. ng fake Oo. news mo, para sa akin, pwede kang arestuhin even without a Without. warrant of arrest. Oo. Problema ditong nakikita ko is that pag nagtagal to, Naku po. yun ang problema kasi pag na-deplete yung funds ng gobyerno. Kasi there were so many people coming from different sectors Mm. asking for demanding the government to remove and suspend the implementation not only of the excise tax but Mhm. also of the value-added tax. VAT, oo. And then there are some from other sectors na Mm. demanding naman increase the ayuda, di ba? Oo, oo. Magkaroon ng subsidy sa ganito, sa ganyan. Mm. But if you will come to think about the situation, paano Mhm. kung tumagal ng 2 to 3 months to? Where will the government get the funds kung Mhm. titigil ang Mm. collection of Mm, taxes? mm. Eh Kaya ang lifeblood ng government is the collection of of taxes. If taxes. there is no collection, Wala. what will happen to the government? Mm. Chaos yan. Oo. Magkakagulo yan. That's why partner talagang you have to So, balance talaga. Oo. dapat babalansehin mo din talaga, hindi ka pa daskol-daskol. Magdesisyon dyan na pag Oo. may nag-demand, tanggalin mo yung excise, tanggalin mo yung VAT, dagdagan mo yung ayuda, Mm. mag-subsidize ka dito sa ganito. Eh pag mahina-hina ka dyan at sinunod mo lahat yung demanda Mm. ng iba't ibang sektor, yung mga leader ng, like for instance, leader dito sa transportation, leader Mm. sa manggagawa, abay pag nagbumigay ka dyan, mapapahamak ang management mo ng Oo. gobyerno Oo. dahil hindi ordinaryong problema ang nararanasan ng ating bansa ngayon. Oo. Ito ay worldwide na problem to, langis. Mm. Noong una, inaakala natin na ang suspension o removal Of the temporarily of the excise excise tax tax. will Oo. solve the problem. Oo, But iba attorney. nangyari. Oo. Padaanin ka nga sa Strait of Hormuz ngayon, tapos yung Middle East countries din naman, Mm. tinataasan pa rin pala yung presyo ng langis. Mm. Akala natin kapag nakadaan dyan, tapos Okey maintained yung na. dating presyo. Oo. Eh kaso, continuous din yung banat ng Pagtaas. pagtaas nila ng presyo. So ano gagawin ng gobyerno natin? If that will reach to 200 pesos per liter, Wow! ano magiging epekto ng removal and suspension of excise tax, removal of VAT? Do you think it will help? Ang Hmm. hirap nun, di ba? Mhm. Magkano lang mababawas tapos mawawalan ng kita ang gobyerno. Oo, Hindi oo. hindi parang sa akin, parang ako hindi dapat sundin lahat yung demand eh. Mhm. Eh talagang ganun, leader ka, sakripisyo mo yan. Oo. gusto, So ngayon partner gusto nyo kasi maging leader eh. oh, so ngayon partner talagang ang ginagawa ng gobyerno is more on ayuda talaga muna, 'no? Ayuda, Oo. yun nga ang sinasabi ko, kung aayudahan mo yan, paano kung tumagal? Pero wag naman sanang Wag naman tumagal ang sana. I hope problema. so. Sabi nga Pero, ni Maylin eh. pero, Oh, pero kung tayo mag-iisip, siyempre, mag-anticipate ka ng worst case scenario. of course, of course. Oh, Paano kung attorney. naging 3 months to 4 months Mm. yan? Isipin mo din, bibigay ba ako, tanggalin ko ba yung Yung suspension of buwis. taxes? Oo, oo. O i-remove ko muna yan? Isipin Oo. mo mabuti kasi dapat nag-anticipate ka ng problema. Paano kung yung problema mag-exist beyond 3 months? Eh Eh di paano naman ako? Ako'y mm. nag-decide na tanggalin lahat yung taxes na yun para Naku. magkaroon ng mababang presyo. Oo, oo. Tapos, at the same time, continuous yung labas mo ng pondo. Bakit? Mm. Kasi nagbibigay ka ng ayuda. Ayuda. Kung after 3 months, Ubos. andyan pa rin ang problema. Wala kang collection ng taxes, pero tuloy-tuloy ang ayuda mo. Ay wala. Ano mangyayari sa gobyerno? Oo. Di walang pondo. Ano Mm. sasabihin sa'yo ng tao? Ang hina pala nito. Hindi pala Mm. marunong mag-risk management Oo. to. Yun Ikaw pa rin ang dapat. sisisihin. Oo,
Di yun ba? dapat ang So, ipaliwanag, attorney. ano yan Oo. kung ikaw yung nagmamanage ng ekonomiya ng isang bansa, dapat ano yan Mm-mm. ah, malalim ka mag-isip dyan at Grabe, mahusay ka no? mag-anticipate ng sitwasyon. Hindi yung ngayon lang ang isipin mo. Paano nga kung tumagal yan? Oo. Kaya may mga plan A, plan B, di ba, attorney, Yes, partner? oo. So, Especially the katulad niyan, economy. Oh. ayaw mag-enter into a ceasefire ang Iran kasi Iran. ayaw ibigay yung kanilang mga kondisyon. Oo. And definitely, it will go beyond 1 month or worst case, baka mag 2 months siya kapag hindi nasolusyonan yan. Ngayon lang ang bigat ng problema ng mga tao, lalo na yung may mga sasakyan. Mm-mm. Biruin mo magpapakarga ka 6,000 to 10,000 full tank. Ilang araw mo lang gagamitin yun? Ilang araw mo lang gagamitin yun? Oo, oo, oo. Di ba? Tapos magpa-park ka pa sa labas. Mm-mm. Pwede ba yun? Biruin mo Wag yung lang na lang gastos kayo mo na yun. magpabayad ng park. Kung libre na lang ba yun? Suspendin natin yung collection ng parking fee. Lagot naman yung mga mall, no? Oh, Diba? Hindi. Kasi apektado dito, talaga eh. katulad dyan sa ibang mga lugar, yung mga kalsada sa gilid, tapos may Mm-mm. mga parking. Ano yan collection yan ng local government Yeah. Siguro isa yan sa dapat huwag mo nyo muna singilin kasi barangay funds lang naman yan Mm-mm. Tanggalin nyo muna yung parking fee para naman makaluwag-luwag kahit 50 to 100 pesos lang yan. Malaking bagay yan. Oo, oo, oo. Naku, talaga naman, Kalahating partner. litro din yan. Pwede, pwede. Grabe, Baka ang marinig ka, laki. attorney. Ang Oo, laki ng problema ng mga ng taong bayan, hindi lang yung oo. manggagawa. Lahat Tama. apektado. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your